Nakakatuwa naman kahit bare months medyo mababa pa yung mga presyo ng mga repolyo ngayon. Pero alam ko medyo tataas din to lalo na pagka magpapasko. Kung sa bagay, wag na rin tayong maging mareklamo pagka tumaas ang presyo. Isipin na lang natin nakakatulong tayo sa mga magsasaka natin. Sa pagkakaalam ko nga ang repolyo medyo mahirap din palakihin o pagandahin. Kahit pagka nga ito ay dinapuan ng mga peste, butas-butas ang dahon nito at hindi magandang tingnan. Kaya naman dapat ay tangkilikin natin yung mga ani ng ating mga magsasaka. Kung sa ganun nga ay makatulong tayo sa kanila at marami pa ang kitain. Tapos nga ay makakapagtanim pa sila ulit. Kaya sabi nga nila, sharing is caring. Hiniwa ko na nga yung ating repolyo. Ngayon naman ay hiniwa ko rin yung isang pirasong carrots. At syempre hindi pa pahuli dyan yung ating sayote. Sino ba ang may birthday ngayon? Mag-comment naman. Ito nga, pagluluto ko kayo ng pansit. Pero kung walang may birthday, I change my mind na lang. Iba na lang ang lutuin natin. So ito nga, at magigisa na tayo ng ating mga sangkap. Naglagay lang ako dito ng isang pirasong sibuyas na pula. Medyo malaki-laki yung sibuyas na nabili ko. Kung makikita ninyo, medyo malalaki yung kanyang hiwa. Mas mura kasi yung sibuyas na pulang mas malalaki kaysa dun sa mga mas maliliit na pang-stock. Doon tayo palagi sa pagiging praktikal. Sa bawang naman, kalahating puso lang ng bawang yung ginamit ko dyan. Para yung kalahati nga, sa susunod na recipe naman natin gagamitin. Tapos meron ako ditong balon-balunan ng manok. Bali, kalahating kilo yung balon-balunan na yan na may kasamang atay. Ang ginawa ko, inuna ko lang gisahin itong ating balon-balunan. At alam naman natin na ang balon-balunan medyo may katigasan. Kaya nga unahin natin ito. Tapos timplahin natin ng patis para magkaroon na siya agad ng lasa. Kapag maglilinis kayo ng balon-balunan, kailangan siguraduhin yung walang dilaw na natira kasi nandun yung pinakalasa niya. Yung lasa na hindi maganda ang ibig kong sabihin. Kaya nga dapat bago kainin hugasan muna natin. At dahil nga medyo matigas yung balon-balunan, sabawan muna natin at saka natin takpan ng mga ilang minuto. Pinakulo ko yan ng 15 minutes kaya nga ganyan ang itsura, medyo natuyo na. Tapos nilagyan natin ng paminta pagkaalis natin ng takip at nilagay na nga natin yung ating mga atay. Naalala ko pa yung mga nagko-comment dito na bakit kamukha ko daw yung boses ni Senator Chis Escudero. Tapos may nag-comment din kamukha ko din daw yung boses ni Richard Gomez. Abay, salamat po sa lahat ng mga nakaka-appreciate ng boses ko, pero sa totoo lang hindi naman talaga. So yun lang nga, nilagyan na nga natin ng oyster sauce, 2 kutsara lang. Tapos nilagyan ko na lang din ng liquid seasoning para mabango-bango yung ating niluluto. Syempre naman para pagkakain tayo maganda yung aroma. So yun, gisa-gisahin lang natin, imekos-mekos lang natin. Tapos pagka medyo okay na, ilagay na natin yung mga carrots. Kasunod na rin dyan yung ating mga sayoting hiniwa. Dahil yung mga gulay na yan talaga namang nagtitigasan at mahirap yung kainin pagka hindi masyadong naluto. Kung sasabihin mo namang dapat i-half cook ko lang, mas prepare ko kasi sa mga carrot at saka sa mga sayote yung medyo luto. Pero mga pagkain na masarap kainin kung hilaw o kung half cook, pero iba talaga yung mga gusto natin pagdating sa mga ganyan luto. Ayan, manapa sa repolyo, mas gusto ko dyan yung medyo may crunchy ng konti. Kung minsan nga ginagawa lang natin yung coleslaw o ginagawa nating salad, di ba hilaw pa nga yun. So hindi naman to kamahalan yung recipe natin ngayon. Alam ko naman na kayang-kaya yung ulamin ito o lutuin ito pagka siguro araw ng Sabado o Linggo. Yung tipong nakapamili ka na sa sahod mo tapos may natitira ka pang budget na pang-ulam medyo masarap. Subukan mo na rin. Tapos yan, nilagyan ko nga ng konting pabalapot para nga medyo maganda-ganda yung sarsa. Bali, nilagyan ko pala yan ng konting tubig kanina. Mga siguro kalahating baso para nga medyo umatas pa siya at magkaroon ng ganyan. Ayan. Lumapot na nga yung sarsa niya dahil sa ating cornstarch sa tubig. Ay, teka muna pala. Habang tinitingnan ko to, shoutout pala kay Baluyot Messina Arnold ng Tarlac at kay Rosana Dioneda ng Sorsogon City, Alma Lisaran, Yolanda Reyes sa Kaguchi, Benji Aquero ng Gimban, Nueva Ecija, at kay Marie Pajardo ng Commonwealth, Quezon City. So maraming salamat sa inyong panonood at suporta. I-share nyo na. Salamat.